mga nakikita po nila at ginagawa ng netizen. Pinopost, lantarang pinopost, mga kasama, yung mga masaselang video, yung mukha ng suspect na menor de edad, mga kasama, at yung pangalan and even yung mukha, mga kasama, ng biktima. May mga nakikita pa nga akong post nandun nakabulakta, no? Yung biktima, mga kasama. Sa tingin ninyo, pag nakita po ito ng pamilya, ano kaya ang kanilang magiging reaksyon? Mararamdaman? Opo, nabanggit ko po ang panawagan ng DSWD. Nasa linya po natin ngayon ang tagapagsalita ng DSWD na si ASEC Irene Dumlao. ASEC, good morning! Magandang umaga po, Sir Rod. Magandang umaga din sa lahat po ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Opo. Well, mismo na po ang Ateneo de Zamboanga humingi sa PNP na para masawata itong false misleading information at yung mga kumakalat na larawan ng mga menor de edad na biktima at suspect. Ano po yung rito ng DSWD? May plano ho ba kayong aksyon na gawin, ASEC, para nang sa ganun matulungan naman din ang mga pamilya ng sangkot rito sa shooting incident na pawang mga menor de edad ang involved? Well, yes, Sir Rod. Kahapon nga po, nagtungo kami ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Zamboanga City. Nakipagpulong po tayo sa Ateneo de Zamboanga Community at isa nga po ito sa mga napag-usapan natin. Kasi po, Sir Rod, yung mga pamilya, yung mga involved po are requesting na kung pwede po, hayaan muna natin po sila na mag-grieve, sumailalim sa proseso hanggang sa tuluyang yung mag-heal at makarecover from this incident. Pero hindi po kasi nakakatulong yung nakikita nila sa social media, yung iba't ibang mga impormasyon na ipapublish na sometimes, most of the times are baseless and unverified. Mali. Oo. At kaya baka mas lalo pong lalo silang nare-traumatize doon sa nangyari at lalo nilang naaalala yung masakit na insidente. And lalo pang sumasakit yung kanila pong kalooban knowing that na may mga impormasyon na lumalabas na hindi naman po tama. correct. So ito nga yung pakiusap ng DSWD na sana po huwag nating i-publish, huwag nating i-share, huwag nating lalo i-amplify yung mga nakikita natin na mga graphic photos, yung mga live streams, pati nung videos nung nga pong Zamboanga school shooting incident. Kasi nga po, gaya ng nabanggit ko, nare-traumatize yung pong mga involved. Lalo na po yung mga naka-witness, yung nandoon na mga mag-aaral. And hindi po ito nakakatulong doon sa mga survivors. And of course, nababiolate din yung dignity ng mga pamilya na sa kasulukuyan nga po ay nag-grieve. So, ang pakiusap po natin, sana po tandaan natin na meron pong mga legal instruments kagaya ng Special Protection of Children Against Abuse and Exploitation, ng Republic Act 7610, na nagproprotekta po sa mga kabataan, yung mga minor de edad, laban sa anumang uri ng pang-aabuso at exploitasyon. Alam niyo po yung nakikita natin, yung mga pinupost na mga materials, it's a form of abuse Kasi po, nagsispread tayo ng maling impormasyon and ito ay nakakakos ng harm doon po sa well-being noong pong mga bata and nakakaapekto nga ito sa kanilang paghilom at sa kanilang eventual recovery. Kaya sabi namin sa DSWD, piliin po natin na maging compassionate. Unawain po natin yung pinagdadaan ng sitwasyon. Let's put our feet on their shoes. Mahirap po yung pinagdadaanan nila. Tulungan po natin sila instead na lalong makasakit at lalong maalala
yung Oo. pong pangyayari po na iyon. Oo. Tsaka, ano yun tama, sinasabi nyo nga, may paglabag din sa karapatan itong mga bata kasi pawang mga menor de edad pagkatapos lantarang ipapakita mo yung mukha na hindi na naka-blur yung mukha ng suspect. Ngayon, yan ang nakikita ko sa Facebook. Nandoon pa yung pangalan, even yung pangalan pa ng pamilya, abay isinasama pa. Sabi ko, saan ba nila nakukuha itong mga impormasyon? At bakit kailangan nilang i-post? Para maging sikat, kumita, mag-viral? Ay mukhang hindi naman ata tama yun. Tama po, Sir Rod. Opo. Kaya nga po, kami ay nag-aapila. We are kindly appealing to everyone to stop, to refrain from posting all these informations. Naniniwala naman po tayo na meron po tayong karapatan Opo. ng pagpapahayag, ng impormasyon. Pero sana po mas maging maingat tayo. Kasi sa pangyayari po na ito, maraming mga damdamin ang kasalukuyan ay nasasaktan. And sana intindihin po natin sila. Oo. Rather than lalo pa silang masaktan sa Opo. naging pangyayari. May plano din ho ba kayo na para sulatan o kausapin si Meta? Kasi bilang paminsan titigas ng ulo ng mga yan Hindi naman. Opo, na para si Meta na ang magte-take down ng mga ganitong klaseng ang ganitong klaseng mga content. Hindi lang particular dito sa nangyari sa Zamboanga, lahat yung mga violence na involve ang mga minors, mga bata na Yes, pagbawalan. actually, oo. Opo, Sir Rod. Actually nga, yan yung nakikita natin ng mga susunod na hakbang. Kasi mandato po ng DSWD na protektahan yung mga kabataan. Alam niyo po, meron tayong mga umiiral nga ng mga guidelines regarding publication of materials showing and involving children. Kaya titiyakin natin na masusunod yung mga panuntunan na yan and makikipag-ugnayan tayo sa mga sektor na maaring makatulungan natin para lalo pang maprotektahan po yung ating mga kabataan. And tama po, kasi nga Sir Rod, yung mga media practitioners natin, may sinusunod po na panuntunan regarding publication of photos and other materials involving children. So, the same policy must apply sa mga nakikita po natin sa social media. Kasi alam po natin kapag may information involving children, lalo na yung mga nare-rescue po namin sa DSW, blur po namin yung mga mukha nung po mga yan. Hindi po namin binabanggit ang mga pangalan. Kaya nga po, gusto kong i-stress yung kahalagahan ng pag-maintain pa rin ng privacy, confidentiality of such information because it upholds the dignity of this individual. So, kami po ay makikipag-ugnayan sa kagaya nga po ng Meta para yung mga materials involving children will not be published and will not be amplified further on social media. May epekto din po ba ito, yung mga nakikita na post ng mga ganitong klaseng insidente na involve yung mga menor de edad, yung suspect bata, yung biktima bata? Kasi sa report ng PNP, base sa kanilang iniulat, hindi bababa sa 15 na insidente sa mga paaralan itong mga nakalipas lang na buwan. Posible bang makaka-impluwensya din pag may menor de edad na napanood o nakita sa social media ang ganitong klase mga insidente? Well, alam mo, Sir Ron, hindi naman tayo eksperto. I'm sure mga psychologists can further explain. Pero batay dun sa ating pagkakaunawa and ating conversations with them, maaring makakontribute yung nakikita nila sa kanilang paligid, no? It's the environment kasi. The environment is a factor. Yes. Di po ba in rearing or in nurturing an individual, especially a minor. So,
Pag nakikita nila yung ganyan pong mga napapanood nila, yung mga violent acts, nakikita nila, baka kasi isipin nila, this is normal. Oo. No, this is acceptable. Baka ganun yung kanilang pagkakaintindi, especially kung hindi nagagabayan. Kaya nga, mahalaga kapag nanonood ang pamilya, nakikita ng bata yung violent acts on TV, na ipapaliwanag ng magulang o ng guardian na ito ay hindi tama, ito ay hindi dapat ginagawa ng isang bata, hindi sinusunod, para hindi niya isipin na, again, it's normal. So, yun, no, yung tamang paggabay. Kaya nga, Sir Ron, di ba, pag nanonood tayo sa TV, bago mag-umpisa ang isang palabas, meron munang rated PG, patnubay ng Correct. magulang ay kinakailangan. Yung ganon, Yes. mahalaga na nandun tayo, ginagabayan natin sila. Because, again, we don't want to normalize such situations, and we wanted to make sure that our children are properly guided. Opo. Talagang walang magandang maidudulot nito bukod sa mga marites na talagang mahilig sa mga ganitong klaseng mga content yung mga nakikita nila sa social media. Kaya, well, yung ibang mga kababayan din natin, abay, pag may mga nakita silang mga impormasyon sa ganitong klase mga insidente, agad-agad, gusto nilang sumakay. Gusto din nilang mag-viral yung video dahil alam nila marami ding marites ngayon sa social media. Tumatangkilik sa ganitong klase mga content, which is hindi tama dahil hindi talaga ito nakakatulong. Yan ang tandaan ng ating mga netizen na mahilig mag-post ng ganitong klaseng content, especially pag involve yung mga menor de edad. Opo. Well, ang DSWD po ba may plano ding gumawa ng programa o anumang mga hagbang para tulungan din ang mga magulang na gabayan paano ho ba ang gagawin dito ng intervention ng gobyerno, no? Kasi sinasabi nga ng ilan, mahalaga din yung role ng magulang dito sa mga nangyayaring insidente na involve ang mga menor de edad. Well, yes, that's correct. Tama po yan. Opo. In fact, isa yan doon sa mga napag-usapan natin kahapon, doon sa Ateneo community o with the Ateneo community. Natutulong nga po tayo sa pag-strengthen pa ng mga family programs. Meron tayo actually yung Parenting Effectiveness Service. May batas ukol nga po sa implementasyon yan. May mga modules na tayo na develop in coordination with the academe and other stakeholders. At yan ay ikinakascade po natin sa iba't ibang mga local government units. We'll strengthen that, Sir Rod. Kasi mahalaga talaga na yung mga magulang natin ay mabigyan ng tamang impormasyon, magabayan, makapacitate so that they could strengthen and reinforce their performance and the delivery of their parental responsibilities and duties. Kaya ito ay atin din pong ikakaskade sa mga paaralan at sa mga iba pang mga institusyon para, kasi ito usually, Sir Rod, ginagawa namin sa mga mahihirap na mga communities, but we realize, dapat ng impormasyon na yan ay i-expand natin para mas lalo pang marami ang makapacitate at mas marami pa tayong matulungan ng mga pamilya, ng mga magulang on how to perform their parental responsibilities and papaano pa nila mas mapaigting yung pagiging unang guro sa kanilang mga tahanan. Tama, napaka-importante yan, ma'am, sa panahon ngayon. Alright, sa ibang usapin naman, ma'am, Asek Irene, maisingit ko na lang din kasi nandyan na po kayo. Kasama na po namin kayo sa programa. Update lang po sa pagbibigay ng tulong ng DSWD dito sa mga apektado ng habagat at nakalipas na nagdaang bagyo. Yes. Alam niyo po, simula nung naapektuhan tayo ng bagyong Luis and then bagyong Maymay at ito nga pong nararanasan natin na southwest monsoon, ang Department of Social Welfare and Development ay walang patid po sa pag-assist sa mga local government units, again, as part of our mandate to provide augmentation support. Sa katunayan nga, Sir Rod, batay po sa aming 6 a.m. monitoring, ngayong araw, nasa mahigit 928,000 million pesos worth
of humanitarian assistance na ang naipaabot ng aming pong tanggapan sa mga iba't ibang mga local government units. At yan po ay binubuo ng mahigit 1 million na mga family food packs. Gayon din po ng mga ready-to-eat food boxes, mga non-food items, at financial assistance na naipaabot sa mga pamilyang naulila, nasaktan ng kanila pong mga kaanak dahil nga po sa mga iba't ibang mga landslides. And alam niyo po, nagpapatuloy pa din kami sa DSWD sa pakipag-coordinate sa mga LGUs to ensure that all affected families are provided the necessary assistance. Noong isang araw po, nagpunta kami ng Macabebe, Pampanga, Bacolor, Pampanga, and then yesterday nga we flew to Zamboanga City. Today we're going to Hagonoy and Kalumpit, Bulacan. Kasi po, Sir Rod, sa mga areas na yan, mataas pa rin ang tubig baha. So, we will check on their situation and we will ensure that nakakatanggap po sila ng tulong mula sa ating pamahalaan. Ayan. So, ayun po, no, Sir Opo. Rod, ang ginagawa natin in terms of our humanitarian assistance and disaster response. Sec, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Mabuhay ang Maraming DSWD. salamat po. Maraming salamat, Sir Rod, sa pagkakataon. Magandang umaga po. Magandang umaga. Spokesperson ng DSWD, Assistant Secretary Irene Dumlao.